Mrs. Aguilar, you testify that you have 300,000 pesos on your bedside table pero 150,000 lang ang nawala. Tama ho ba? Oo. Gusto mo ba maging masaya ko na hindi sinuot ng magnanakaw na yun ang pera ko? Sa loob ng 13 months na nagtrabaho ang defendant sa inyo, ilang buwan niyo siyang binayaran? May usapan kami. I was going to pay her. So hindi niyo binabayaran ng kliyente ko? Objection, Your Honor. Counsel is testifying. But before you make a ruling, may I please approach the bench? Counsels, approach the bench. Your Honor, this is the problem with these neophyte lawyers. Ginagawa niyang labor dispute ito when it's clearly a criminal case. Yes, Your Honor. Tama ho. Baguhan ako at marami akong dapat pang matutunan. Pero Your Honor, malinaw naman ho, Article 116 of the Labor Code. Violation sa batas natin ang hindi pagbayad ng sweldo. May kaakibat tong pagkakulong. Hindi sinasabi ng batas, pwede kunin ng sweldo na walang pahintulot. That is theft. Eh, anong tago sa pag-exploit ng empleyado? Lalo na for 13 months. Counsels! Objection overruled. Prosecution, hayaan mo lang sumagot ang client. Attorney Panganiban, you may continue with your cross. So, Mrs. Aguilar, can you confirm na ang perang nawala sa bedside table mo ay halos katumbas lang ng perang isusweldo mo sa empleyado mo? Yun naman po palagi niyong pinaparating eh. Kaya siyang masamang tao si Papa, may dugong kriminal, di ba ma? Dahil kahit anong explain ko sa inyo, walang pumapasok sa inyo. Dahil sarili niyo lang pinapakinggan niyo eh. How dare you speak to me that way? Alam mo, dapat matagal na akong tumutol sa relasyon. Eh dati ka pa naman tutol ma eh. Ano pa bang kailangan kong gawin? Ha? Naging mabuti naman akong ina, mapagmahal na asawa. Sunod-sunuran na ako sa'yo, ma! Wala kang pwedeng gawin para tanggapin kita. Dahil pinagtitiisan lang kita, pinagtsatsagaan kita kahit kailan. Hindi kita tatanggapin para kay Marco. Alam mo bakit? Kasi selfish ka. Makasarili ka. You are selfish. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Opinyon mo lang ang mahalaga. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Kailan ako naging selfish, ma? Nung bumukod kayo, may nagawa pa kami? Wala, di ba? Dahil yun ang gusto mo. Inilayo mo sa akin ang anak ko. Ma, nagpaalam kami nun ni Marco! Eh, nung nabuntis kang bigla at nagpakasal kayo, may nagawa pa kami? Syempre wala dahil hindi namin alam yun. Ma naman! Kaya kayo nagmadali magpakasal dahil alam nyo, hindi ako papayag doon. Ma naman, dati pa yun, di ba? Bakit natin binabalik yung past? Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Tama na, wala na tayong pag-uusapan. Ma, sandali. Hindi na, hindi mo ako. Tama na, tama na. Tulungan natin na! Tama na! Sana mo walang maka. Magpapakulong sa'yo sa mga. Tumigil ka na! Wala kang karapan ng saktan ng kapatid ko! Vanessa, calm down. Anong calm down? Paano ko kakalma? Eh, sinasaktan ni mamang kapatid ko sa harap ko. Pinagbibintangan mo pa ng kung ano-ano. Sige, pagtakpan mo yung kapatid mong kriminal. Ha? Konsintihin mo mga kademonyohan niya! Mama! Stop making a scene! Ang daming bisita pa, narinig kayo! Sumusobra ka na, mama, ha? Maayos akong pumunta dito. Kinalimutan ko lahat ng pinagsasabi mong masasakit sa akin. Hoping na sana naman matanggap mo na ako. Pero ano? Anong ibabalik mo? Ha? Babastusan mo yung kapatid ko? I-insultuhin mo sa harap ng maraming tao! Mabuti pa umalis na lang tayo. Lika na! Lika na lang. Tara na. Lagi niyong sinasabi na maka-Diyos kayo, pero ano? Sinaselebrate niyo pa tong Feast of the Holy Family, pero ano? Sarili niyong pamilya, ganito niyo itrato! Huwag ka masyadong masanay. Temporary lang naman yung bahay-bahayan niyo eh. Sa akin pa din siya uuwi after that trip. Sa babaeng pinakasalan niya, sa babaeng pinili niya. I love your confidence. Hindi yun confidence. Sinasampal lang kita ng realidad. Ako pa rin ang asawa niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Sa pamilya niya. Ano bang ina-expect mo?
one trip and then suddenly, iiwan niya ako para sa'yo. Nakakatawa ka. No, actually, nakakaawa ka. He broke up with you, remember? At ako ang pinakasalan niya. Alam mo, gumagawa ka na lang ng sarili mong kwento dyan sa utak mo. Para ikaw yung victim, ikaw yung kawawa. Paniwalaan mo na kung anong gusto mong paniwalaan. But one thing's for sure, hindi mo makukuha si Marco. Gusto mo to, di ba? Gusto mo hati na lang tayo. No, thank you. Yung iyon na yan. Tinuruan kasi ako ng manners ng parents ko. Huwag ako makikihati sa pagmamay-ari ng iba. Eh baka sabihin mo naman na ang greedy ko. O sige na, cuz. Ipahati mo nga yung cake para meron din siya. Kasi meron pa namang ibang mas masarap dyan. Di ba alam mo naman yun? Kunento ko sa'yo, di ba? Pumapasok ko ngayon na. Kumamit mo ba ito po eh? Yung happiness at chocolate. Ay, of course, happiness. Best time for happiness. Happiness. Fast talk. Tuktukan ko kaya kayong dalawa. Alam mo, thanks for the offer. Pero marami pa namang options dyan. Bibili na lang ako ng ibang cake for family dinner. Alam niyo ba yun? Family dinner? Yun yung dinner ng mga pinili, pinanindigan, at pinakasalan. Exhibit A. Tingin mo, hindi ko alam yan. I'm just stating facts. Baka kasi hindi mo ma-experience ikasal eh. Okay, pipili lang kami ng cake. True. For the family! Happy family. Mother, father, sister. Vanessa, wala naman akong pupuntahan. Magsasabi naman ako ng totoo sa'yo. Tawan mo ko eh! Hindi mo ako madadal sa yakap-yakap mo! Love, Vanessa, don't do this to me. Please. Wala akong pupuntahan. Ano wala kang pupuntahan? Gusto mo bumalik ka na lang doon kay Trixie? Total, masaya ka naman kasama siya, di ba? Doon ka na! Vanessa, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw lang talaga yung mahal ko, love. Please. Please, wala akong ginagawang masama. Nagsasabi ako ng totoo. Vanessa, please, wag. Bitawan mo kung hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo. Sinungaling ka. Mamili ka. Ikaw ang aalis o ako kasama yung mga bata. Tapatin mo nga ako. Isang tanong, isang sagot. May nangyari ba sa inyo ng asawa ko? Sagutin mo ako. Anong ginawa nyo ng asawa ko abroad? Babe, what happened in Singapore will stay in Singapore. Oras na mapatunayan ko na may nangyari sa iyo ng asawa ko. Say goodbye to your legal career. Ipapadisbar kita. Papatanggal ko yung lisensya mo bilang abogado. Nasa Code of Professional Responsibility and Accountability that a lawyer shall not engage in immoral conduct. Kaya kapag ang malanding abogadong katulad mo ay nakipagtalik sa taong may asawa, matatanggalan ng lisensya. Hindi mo mapapatunayan na may nangyari sa amin ni Marco. Oh, ano nangyari? Bakit parang nag-iba yung tono mo? Ano nangyari sa what happened in Singapore will stay in Singapore? Nasaan na yung yabang mo? Alam mo, hindi ako takot sa empty threats mo. Kaya kung may gusto kang gawin, sige, go! Gawin mo, hindi kita uurungan. Gagawin ko talaga. Kung sisirain mo yung pamilya ko, sisirain din kita. Yung reputasyon mo, yung career mo. So go ahead. Landiin mo pa yung asawa ko. And I will make sure na wala ka ng mukhang ihaharap sa mga kumpanyero mo at sa korting ito! Sino sa atin ngayon ang walang mukhang mayaharap? Trixie! Ano? Lextalionis. The exact law of retaliation. Mata sa matang ngipin sa ngipin, tubig sa tubig. Ah!
Idedemanda kita! Go! Magkademandahan tayo. Make my day. Pero bago yung iisa pa. Oh! Hayop ka! Alay! Tawan mo nga ako! Hindi ka pinayo! Gulit-gulit ko ka!